Magandang araw mga katropang maglalado. Ito nga pala yung 62 pieces na itlog na ipinasalang sa akin. At katatapos ko nga lang mga katropa na mag-candling. Dumating kanina yung may-ari at nag-request na kung pwede daw ay i-candling na namin. Ayan mga katropa. Diyan po sa 62 pieces na yan ay 14 yung walang similya o yung naalis. Doon pala sa 14 na yun ay hindi lahat ay walang similya. Bali 12 lang pala mga katropa yung walang similya. At yung dalawa doon sa naalis ay mga dead embryo. May dead embryo na. So ang palatandaan mga katropa kapag ka dead embryo na o patay na yung similya nung sisiu ay kapag ka wala ng mga ugat-ugat. Pag inilawan natin at madilim na at wala na tayong makitang ugat-ugat, yung po dead embryo na yon. Ibig sabihin patay na yung maliit na sisiu na nasa loob ng itlog. So iyan mga katropa. Ito po ay iisa lang ang may-ari, subalit dalawang klaseng itlog, dalawang lahi. Yung may mga karas-karas po na nakikita ninyo, yan po yung doon talaga sa may-ari. At ito namang mga walang karas-karas ay binigay daw sa kanya nung kanyang kamag-anak. Ayan mga katropa. So mamaya mga katropa ay ipapaliwanag ko sa inyo kung paano i-compute ang hatching rate ng itlog. So pag kino-compute po ang hatching rate mga katropa ay hindi na po isinasama yung mga walang similya o mga infertile na mga itlog sa pag-compute. So ito po, kung yan ay 62 at ang naalis ay 14, 48 na lang po yan. So yan po yung magiging basehan natin, yung 48 na yan, ang pag-compute ng hatching rate. So abangan nyo mamaya mga katropa yung pag-compute. Yan. Isang semana na lang mga katropa, dito ay mapipisa na. Yan, kwarta na naman yan mga katropa. At doon nga pala sa mga gustong magpasalang ng itlog, open na open pa po. Ako po'y tumatanggap ng mga ipapasalang na itlog. 20 pesos po ang singil ko sa kada sisiw na napisa. At 5 piso naman ang charge doon sa mga sisiw na hindi napisa. Ito nga pala mga katropa yung aking logbook. Ayan, diyan ko inililista yung mga impormasyon sa mga itlog na pinapasalang sa akin. At yan, pinaghiwalay ko po ng lista yung dalawang klase ng itlog na pinasalang sa akin ni Kuya Perdy. Yan, dun sa mga itlog na sa kanya talaga, 5 yung walang similya. At dun naman sa kabila, dun sa isang klase ay siyam. So bali 14 po yung naalis. Ayan mga katropa. Nag-down payment siya ng 500 pesos. Sa February 15 po ang pisa niyan mga katropa. Yan, yung mga gustong magpasalang, dalahin na lang po dito sa bahay. At maluwag pa po ang aking incubator. Ayan po yung down payment niya na 500 pesos. Katropa, 62 pieces yun. Tapos 14 yung walang similya. So ima-minus lang natin 14, 12, 8, 5. So 48 na lang po yung fertile eggs. Ayan, 48 yung fertile eggs dun sa pinasalang. So dito tayo mag-uumpisa. Ito magiging ano natin. Hindi natin isasama yung mga hindi fertile. Hindi natin to sasama. So dito tayo magsisimula. So halimbawa mga katropa, dyan sa 48 na yan ay ang nagpisa is 24. Ganito lang. Kalahati. Di ibig sabihin yun ay 50%. I-divide natin. 24 nasa loob ang 24 divided by 48. Yan. So hindi tayo pwedeng mag-divide, madagdag tayo ng 0. 0 divided 240. So ibig sabihin yan ay 5 times 8 40. 5 times carry 4, 5 times 4 20, 24. 0 na siya mga katropa. So 0.5. So 0 na, 0.5. Ngayon 0.5. So ita-times natin siya sa 100. Ayan.
equals 50%. Ano po? Ganito pa. Ang formula po kasi niyan, hindi ko na nasabi yung formula. Ito po. Hatching rate is equal to, ang magiging ano natin is, divisor natin o yung sa ibaba ay yung number of fertile eggs. Ayan po. Tapos sa taas naman is number of chicks, number of hatch chicks. Ayan, yung bilang nung nagpisa na sisiw. Ayan po. Ganyan. Halimbawa, katulad nyan, ang nagpisa is, ayan, nagpisa ay 24 divided by 48. So, yun na nga, oh. Ito magiging equals 0.5 times 100 times 100. Ayan. Times 100 times 100. 0.5 times 100 is equal to, ayan, pag magta-times tayo ng ano sa decimal 0.5, di na natin kailangang mag mano-mano na times ng decimal. Ganyan, matatagalan. So magmo-move na lang tayo ng dalawang decimal place papunta sa kanan since ito ay may dalawang 0. Ganyan po ang shortcut. O galing dito, move tayo 1, 2. Yan, magiging, so napunta na yung decimal point ay sa dulo. Ayan na. So ito ay ibig sabihin whole number na siya. Ano po? Magiging 50. Lalagyan ta na lang ng symbol ng percent. Ayan po, ganyan po ang hatching rate. Pwede rin naman po kayong gumamit ng calculator para mas mabilis. Ayan po mga katropa. O, isa pang halimbawa. Halimbawa ay ang nagpisa ay dito. Halimbawa ang nagpisa ay 40. Halimbawa 40. Ang fertile eggs natin ay 48 times 100. Ayan. So ang gagawin natin, i-divide natin itong 48 dito sa 40. Ganito mga katropa. Sa labas yung 48, yun ang divisor. Dividend natin ay 40. Since hindi natin ito pwedeng i-divide, itong 48 sa 40 at mas mababa itong 40, ma-add tayo ng 0. Nag-add tayo dito ng 0. Nag-add tayo ng decimal. Maglalagay din tayo ng decimal sa tapat. At para ma-indicate natin na ito ay less than 1, maglalagay tayo ng 0 sa unahan. Ayan, so start na po tayo. 400 divided by 48. So ilan ba? So try natin yung 8, trial and error ang gagawin natin. 8 16 24 32, 8 times 8 8 times 8 64. Carry 6. 8 times 4 32. 64 dito. 8 times 8 64. Carry 6. 8 16 24 32 38. So yan mga katropa, ito ay 38. Ayan. 8 times 8 64. Carry 6. 8 times 4 32 38. So yan, i-minus na natin. Yan. 10 minus 4 is equal to 6. Yan. Ito magiging 9. 9 minus 8 is equal to 1. Ano mga katropa. Tapos ito ay 3 na lang. So 3 minus 3, 0 na lang siya. So 1, 16. May remainder na 16. Mag-add pa tayo ng isang 0. Bring down 0.
160. So 3 times 8 16 24. 4 2 3 times 4 12 13 14. 8 16 24. 2 12 14. Minus natin 160. 10 minus 4 is equal to 6. So magiging 5 minus 4 is equal to 5 minus 4 is equal to 1. So yan, magiging non-terminating decimal na po siya. Kasi ang naging sagot is 16. So puro 16 na lang yan ang magiging sagot. Magkakaroon tayo dito ng pag nagdagdag tayo ng 0, magiging 160. Magiging 3 ang sagot. So magiging puro 3 na lang siya. 148. 60 na naman. So ang tawag natin dyan mga katropa ay non-terminating decimal. Wala po yung katapusan. Kaya kukunin na lang natin yung first 2 digits. Ito 0.83. So yan, 0.83 times 100. Ano po? Yan. Move tayo ng dalawang decimal place. Ito po yung shortcut. Move tayo ng dalawang decimal place. Decimal place papunta sa kanan. 0.83. Yan, dito ang decimal. Move tayo 1, 2. So napunta yung decimal place dito sa dulo. Ibig sabihin, whole number na siya. Susulat na lang natin yung 83. Yan. And lagay tayo ng symbol ng percent. Ayan mga katropa. Ganyan po i-compute ang hatching rate. Ayan. Iba-ibang batch ng itlog, iba-iba ang hatching rate mga katropa, hindi po pare-parehas. Ayan mga katropa. Iba-ibang klase ng itlog. Hindi po halimbawa yung isang pinasalang, yung unang pasalang is nag 90%, hindi ibig sabihin na yung sunod na isasalang ibang may-ari ay ma 90% din. Maraming factors po ang nakaka-apekto. Ayan lang mga katropa. Happy farming sa ating lahat. Good morning. God bless you all.